i-discuss muna natin, i-discuss ko muna kung paano, anong mga paraan para mapasubmit ng minority yung mga majority members. Balik tayo dito sa aking PowerPoint. Hindi ko muna lang tanggalin yung video na yan. Okay? Balik tayo dito. So, determinants of minority influence. Ano ito? Ano ito? May tatlo dito suggestions. Okay? Unang-una, consistency. Okay? So, balikan natin yung mga nangyari. Pagkatapos, nag-decide si Tito Soto, mga ka-psychology, na hindi ibalik si Bryce at mukhang nag-give in siya kahit dininay ni Tito Soto na hindi siya nag-give in sa request ni Martin Romualdez. Yet, sa tingin ng mga senador, lalong-lalo ng minority, ay nag-give in siya doon kay Martin Romualdez na hindi ibalik sa Senado yung na-contempt nila na si Bryce Hernandez. So mula noon, I think nung Wednesday or Tuesday or Wednesday, ng session nila, nag-raise si Bato, nag-raise si yung tatlo pa rin. At the same time, si Jinggoy pala nag-raise din na dapat ibalik, di ba? So yung minority consistency, mayroong consistency sila sa kanilang paninindigan na yung na-contempt nila dapat ibalik sa Senado. Si Bato de la Rosa, si Jinggoy, si Alan Peter Cayetano, at si Rodante Marcoleta, mga ka-psychology. So, 4 sila. Sa Senado, may 9 na minority members. 4 sa kanila ay consistent sa kanilang paninindigan. Diba? Again, hindi ko na lang ibalikan yung mga videos kasi ang haba ng mga speeches nila, mga ka-psychology. Maubos oras natin dito. Okay? Tapos, self-confidence. Ito maganda. Okay? Kung titignan natin, well, given na si Rodante Marcoleta at si anong tawag nito, si Alan Peter Cayetano, mga abogado, in terms of legal arguments, kayang-kaya yan nila. Pero isa sa pinakamagandang lumapas dito ay si Ronald Bato de la Rosa, mga ka-psychology. So, pinapakita niya talaga na confident siya sa kanyang paninindigan regardless sa capacity niya na magsalita in public. Anong ibig kong sabihin? Katulad ko, mga ka-psychology, si Buano, Bisaya. Hindi ako marunong masyadong magtagalog at lalo na mag-English. Okay? So, pasensya na. Magkarong grammar talaga tayo kapag English, lalo na kapag Tagalog. Yet, hindi yun naging hadlang kay Ronald Bato de la Rosa na magsalita at mag-raise ng concern tungkol sa desisyon ng majority leader na hindi ibalik or sumang-ayon doon sa request ng House of Representatives. So, pinapakita dito yung self-confidence ni Ronald Bato de la Rosa, ni Alan Peter Cayetano, at ni Rodante Marcoleta. Rodante Marcoleta, mga ka-psychology, bagong-bago sa Senate. Yet, confident siya. Okay? So, dito na, punta tayo dito sa pangatlo. Ito, importante ito. Defections from majority. Okay? Defections from majority. Anong ibig sabihin? I-comment ninyo kung anong ibig sabihin dito. Usually, yung defection ay yung iniiwan mo yung paninindigan mo or hinahanapan mo ng butas yung mga paninindigan nila. Okay? By the way, may nag-comment dito. Maraming salamat nga pala sa pag-Europe na Ramil or Thea. Ang comment niya, dapat lang sumunod ng majority kasi nasa tama ang minority. Sige, tingnan natin. Kasi ito, timing, yung comment mo sa pangatlong punto dito, yung determinants of minority. Again, maraming salamat sa mga nanonood. First time ko po itong mag-live dito sa ating channel. Kasi kung napapansin ninyo, paminsan-minsan lang tayo nakapag-upload ng video kasi busy tayo. Okay? So, again, ang sa channel po natin, psychology po, and then social issues. So,
ini-explain po natin kung anong mga nangyayaring current issues natin dito at sa kasalukuyan, mainit yung politika, lalong-lalo na sa korupsyon. Kaya ito yung ginamit nating example. Ano bang Tagalog sa example? Ehemplo. Example na lang mga. O halimbawa pala. Pasensya na, pasensya. Halimbawa pala. Sorry talaga. Halimbawa. Kaya ito ngayon. So, in-explain natin. So, defections from majority. Defections from the majority. So, hinahanapan nila dito ng butas. Yung idea or yung mga miyembro na yung mga ideas nila. Okay, defections from majority. Ang nangyari ngayon, nag-explain dito si Tito Sotto mga ka-psychology na nag-decide siya, naglabas din siya ng kanyang statement kasi ang ginamit niyang linya ay base sa kanyang opinion. Di ba? Ang problema, ang issue na pinag-usapan nila ay legal or may basta may related sa legal issues. So, ang nangyari ngayon, nagiging weak yung argument ni Tito Sotto, mga ka-psychology. Kasi, ang dalawang tao sa 3 or 4 na tao from minority na nagsasalita at nagbibigay ng argumento ay mga abogado na kung saan yung argumento nila base doon sa kung anong legal interpretation ng rules or batas. Yung kay Tito Sotto, ang sinasabi niya ay opinion niya. Na kung saan kasi yung opinion, pwedeng totoo sa iyo, pwedeng hindi totoo sa iba. Pero kapag batas ang pinag-uusapan, kaya nga tinatawag na law, kapag law, palaging tama yan kahit na anong sitwasyon. Okay? O halimbawa, no jaywalking. O tapos tumawid ka. Pero batas yan. Kahit ano pang magiging rason mo, the law is always right. Kaya hindi ka pakikinggan ng enforcer kapag nag-i-explain ka, huhulihin ka talaga. O dito sa amin, magbabayad ka ng 50 pesos. At the same time, aatin ka ng seminar. Okay? So, yan yung nagiging importanteng punto dito kung bakit napasunod ng minority ang majority. So, ito, balikan natin itong video. Dito talaga, sa aking obserbasyon, ito talaga yung turning point ng arguments mga ka-psychology. Okay, pakinggan natin yung punto dito ni Alan Peter Cayetano. President, if he wants to answer again. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba? Primus inter pares. He's just the first among equals. Equal tayo lahat. Okay, so i-stop na muna natin mga ka-psychology. So ang pinapakita lang natin dito para hindi na masyadong mahaba yung video natin.
inexplain dito ni Alan Peter Cayetano yung rules. I think yung rules nila dyan sa Senate tungkol dyan sa nagiging pag-contempt kay Bryce Hernandez. Yan kasi yung ginamit ni Tito Soto mga ka-psychology kung saan sinabi niya yung opinion niya or yung interpretation niya doon sa rules ay pwede ang Senate President lang mismo mag-decide. Pero ang problema, ito pala nakita ni Alan Peter Cayetano nung binasa niya na ang nakasulat pala may alone. No, ibig sabihin yung committee alone with yung mga importanteng maliliit na words pero importante yung with or kasi mga lawyers particular sila dyan with at saka or. So with committee, decision of the committee alone with the concurrence of the Senate President. Okay? Anong pinapakita dito? So talaga, panisinta talaga ni Alan Peter Cayetano na yung desisyon ng Senate majority ay may defect talaga. Nag-violate sila ng rules ng Senado. Okay? So, ang daming argumentong presinta dito from Senator Bato de la Rosa, Dante Marcoleta, Jingo Estrada, hanggang dito kay Alan Peter Cayetano. Kasi kung membro ako ng majority, mga ka-psychology, at narinig ko ito, kung hindi ako abogado, narinig ko itong explanation ni Alan Peter Cayetano, most likely, masasabi ko na tama sila. Okay? Tulad na sinabi ni Ramil Ortea dito sa ating comment section na dapat sumunod majority kasi tama ang minority. Ganon din ang nakikita ko. Tama ang minority dito. Unang-una, yung issue ni prinisinta nila na magiging pangit yung perception ng tao sa Senado. Tama nga naman. Agree din ako doon kasi kung pinagbigyan mo, hindi mo pinabalik, posible kahit 2024 lang tayo dito, posible isa sa atin ay may intensyon na saktan yung witness, yung si Bryce Hernandez. Okay? So, tapos, ngayon, dito sa rules ng pag-contempt, mga ka-psychology. At the same time, huli, bago natin tapusin itong video, ang hirap kasi kalabanin kapag yung kausap mo ay abogado tapos ang pag-uusapan ninyo ay tungkol sa batas. Hindi kasi pwede na batas yung pinag-usapan mo, binabato ka ng explanation ng batas ng isang abogado tapos babatuhin mo lang ng opinion. So, klarong-klaro talaga yung defect ng argumento. So, kaya nga, lumabas dito itong determinants of minority influence. So, yung self-confidence, yung consistency, at the same time, defections from the majority. Anong naging ending? So, sa pagkakaalam natin, binalik si Bryce Hernandez sa Senado kasi dapat doon siya ikulong. So, dito, nanaig ang sasabihin ko sanang nanalo. Nanaig ang pasensya na po talaga sa Tagalog mga psychology ha. Again, nanaig yung desisyon or paninindigan ng minority. Okay? So kaya nga nasabi ko sa umpisa na ito interesting ito kasi pambihira lang mangyayari ito na ang minority ang sinusunod. Okay? So ngayon, bago natin tapusin, posibleng pag-uusapan din natin sa susunod na live stream natin ang nangyari ngayon sa House of Representatives kasi mukhang merong ganito din na kung saan yung mga minority nag-iingay at kung totoo mangyayari bukas na papalitan na si House Speaker Martin Romualdez mga ka-psychology. Posibleng pag-usapan din natin yan dito ha. Okay? So, I hope meron po kayong natutunan dito sa ating pinag-usapan, lalo-lalo na dito sa diniscuss natin na minority influence at ano yung mga determinants para magiging successful yung influence ng minority doon sa majority. So hopefully magamit po ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na kung saan kahit sa tingin ninyo dihado yung desisyon ninyo, paninindigan, yet pwede rin palang makapag-influensya tayo ng majority. Okay? So, i-comment niyo dyan kung anong masasabi niyo dito.
And then, comment nyo rin kung kung may nagustuhan kayo dito sa ating video, thumbs up, tapos comment kung anong parte ng video nagustuhan. Thumbs down din kung meron din kayong hindi nagustuhan, tapos kung pwede, paki-comment para po ma-improve yung channel natin. Again, first time po natin ngayon na nag-live dito sa ating channel. Okay, so maraming salamat sa lahat at magkita tayo sa sunod nating pag-uusapan na psychology and social issues. Okay, maraming salamat at magandang araw sa lahat.